Sa gitna ng pagla-live ng isang online seller, may nakamasid na palang copycat na may masamang balak. Kinopya raw nito ang Facebook business page at personal account ng seller at ginamit pa ang kanyang pangalan at profile pic. Habang nagbebenta ang totoong seller, busy rin daw si scammer na maningil sa minors. November 26 nitong taon, nag-live ang online seller na si Charmaine para ibenta ang mga imported na damit na nabili niya sa Thailand. Next item po tayo, ayan, for only $3.99 small to XL. Cotton po ito mga small. Pero sa gitna ng kanyang walang tigil na pag-aalok, napakunot na raw siya nang mapansin ang comments ng iba niyang followers. May mga napapansin kami na nagko-comment na magbabayad na po ba? Or magda-down payment na po ba para makapag-mine? Sinagot ko, syempre hindi po kasi lahat po ng mga magmamine sa amin after live na magbabayad. Tinapos daw ni Charmaine ang kanyang pagtitinda noong araw na iyon. Makalipas ang buong araw na pagse-sales stock, napag-alaman niyang mahigit kalahati ng kanyang pinaghirapang kita noong araw na iyon hindi pumasok sa kanyang account. Ang nangyari, nanonood po yung scammer habang nagla-live ako. Inaabangan niya yung mga nagmamine para masingil nila at isend ang mga bayad sa account number nila. Napag-alaman din niya na ang account na gamit ng scammer, kapangalan at kamukhang-kamukha ng official account ng kanyang online store. Kasi nagaya nila pati yung followers ko. Patalino sila ng patalino. Kinuha nila lahat yung identity ng store namin para makapang-scam ng iba. Ito pong nasa harapan ko ngayon ay dalawang account ng isang online shop. Kung mapapansin ninyo, halos walang pinagkaiba. Pero isa ko riyan ay fake account. Narito ho yung legit o yung totoong account. Makikita nyo po na may 14K o 14,000 likes. Meron din itong 20K o 20,000 followers. Samantalang dito ho sa isang account, meron ding parehong impormasyon pero ang pinagkaiba rito ho sa account na ito, nakatype lamang at kapag pinindot, wala pong lumalabas na followers o friends. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.